Ngayong araw nga ay pumunta kami sa isa sa pinakamalaking event na ginaganap dito sa Alberta. At ito nga ang Calgary Stampede o ang tinatawag nilang the greatest outdoor show on earth. Kapag pupunta ka nga pala sa ganitong mga event, kadalasan ng mga tao ay nakasuot ng mga cowboy attire. Kaso nga lang, imbis na cowboy ay nagmukha yata akong magsasaka. Maganda nga dito sa Canada ay wala masyadong pakialaman sa suot. At ang isa pa nga sa maganda ay eto nga, pababa na ng hagdan. Sa wakas nga at pagkalipas sa mahabang panahon na pag-aantay, makakaalis na rin kami. Di ko alam kung ako lang ba. May kilala ka ba na siya na yung pinauna mong kumilos at sa huli siya pa yung aantay mo? Itag mo na lang siya sa comment section. Pero okay lang at bumawi naman at pinagsintas ako ng sapatos. Alas 6 na nga ng hapon nang pumunta kami sa Calgary Stampede. Plano na rin kasi namin na manood ng fireworks mamayang gabi. Ito nga lang yung festival na 10 gabi ay may engranding fireworks tuwing 11 PM. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Calgary Stampede ang isa sa pinakamalaking rodeo show sa buong mundo. Tinatampok dito ang pagalingan ng mga cowboy sa iba't ibang larangan ng pagkontrol sa kabayo. Bawat kompetisyon nga ay nilalahukan ng iba't ibang mga cowboy sa iba't ibang probinsya ng Canada. At kahit nga mga cowboy sa ibang state ng US ay sumasali din dito. Tuwing Calgary Stampede event nga ay dito kami nagpa-park sa may Ramsay Park. $20 nga ay pwede mo nang iwan na maghapon ang sasakyan mo dito. Mahirap din kasi makakuha ng parking sa may downtown. Isa pa sa kagandahan dito ay may nagbabantay ng mga sasakyan. At dito mo rin makikita ang kabuuan ng buong Calgary Stampede Ground. At kung balak mo rin manood ng fireworks display sa gabi ay eto rin nga ang pinakamagandang spot. Meron din nga hagdan dito pababa papunta sa event ground. Kaso mahaba ang lakarin. Tingnan mo, mag-start ka doon. Ayan, bilang ka yan. Start ka sa tuloy na yan. Pababa, tatawid ng tulay na. Ngayong taon nga ay meron na silang free shuttle na maghahatid sa iyo papunta sa Stampede Ground. Kada shuttle nga ay kasya ang 7 tao. Eto nga community na to ang isa sa may pinakamahal na mga bahay dito sa buong Calgary. Dahil nga matatanaw mo dito ang kabuuan nitong downtown ng Calgary. At dito nga kami ibinaba sa may likodan na bahagi ng Stampede Park. Kakabidyo nga ay muntik pang maiwan itong camera namin. Maglalakad ka lang nga ng kaunti at mararating mo na yung gate kung saan doon ka magbabayad ng $25 bawat isa. Pag sa harapan ng entrance naman ay ganito ang itsura. Siyempre kahit saan ka magdaan doon sa dalawang entrance, ang mahalaga ay may pambayad ka. Ang kagandahan lang nga, pag dito ka sa likod dumaan ay bubungad agad sa'yo ang First Nation exhibit. Dito nga ay pinapakita nila kung ano ang pamumuhay ng mga First Nation dito sa Canada at ang kanilang mayamang tradisyon at kultura. Dito nga sa gitna ay merong 6 na watawat ng mga First Nation. At makikita mo rin dito ang halos 30 tipi o yung kanilang mga bahay. Ganito nga ang itsura ng kanilang tirahan noong unang panahon. Swerte nga at may inabot pa kaming isang cultural show ng First Nation. At ito nga yung isang napakagaling na performance sila ng hoop dance. Nakakatuwa lang mapanood at makita kung ano ang tradisyon at kultura ng mga unang tao na nanirahan dito sa Canada. Pwede ka rin nga makipag-usap sa kanila at magpa-picture. At libre lang nga at walang bayad. Sabi nga sa akin ay may gaganapin daw silang contest ng pabilisan ng paggawa ng tipi o ng kanilang mga bahay. Kaya nga pumunta kami at pinanood namin. Nakakatuwa lang at nakakamanghang panoorin na kahit nga yung mga kabataan nila ay ipinagpapatuloy ang kanilang mga tradisyon at kultura. At syempre, suportado sila ng gobyerno ng Canada. Kaya naman, mapapasana all ka na lang talaga. Marami din nga sila ditong mga produkto na tinitinda. Karamihan nga dito ay mga handmade at makikita mo talaga ang kanilang creativity. Pagkatapos nga ay dumaan lang kami dito sa tulay para marating itong Elbow River Camp kung saan nandito nga yung main event ng Calgary Stampede. Nandito nga yung mga rodeo show, perya, rides at syempre yung mga kainan. Sa sobrang haba nga ng pila ng mga rides ay nag-ikot-ikot na lang kami. Sumubok lang kami dito ng ilang mga games nila na kadalasan nga ang mapapanalunan mo dito ay stop toys. Sobrang daming ang laro na pwedeng pagpilian at pagkagastusan. Pero ang pinili ko dito ay syempre kung saan tayo magaling. Ano pa, edi ang basketball. Kaso nga, isa lang nga yung na-shoot ko. Kaya naman, dito na lang ako bumawi sa pagkain. Sobrang daming ang pagpipili ang kakainan dito at dito nga namin napili sa may street dogs. Itintry lang namin dito yung kanilang prairie hot dogs.
Meron din nga pala sila dito ng quick draw, kung saan idodrawing kayo on the spot ng artist. Sobrang galing nga at nakakabilib. At ang isa nga sa pinagkakaguluhan dito ay yung mga Canadian Forces, kung saan ipinapakita nila yung kanilang mga equipment at mga ginagamit nila sa pakikipagdigmaan. Sobrang approachable nga nila at pwede pang magpa-picture sa kanila. May mga kababayan pa nga tayong mga Pilipino-Canadian na kasali sa Canadian Forces at nagpa-unlock pa nga ng interview ang isa sa kanila. Ano pangalan mo? Manuel Manag po. Manuel, bata ka pa. Ilang taong ka lang? 25 pa lang po. Wow, 25 pa lang. Yes po. Kamusta naman ang Canadian Forces? Okay naman po. Masaya naman po. Pero po yung buhay Enjoy dito. naman. Enjoy naman po. Basta still single? Single pa po. Oh, still single, oh. Manuel, ayan, baka may gusto kang i-shoutout sa mga kababayan natin. Siguro po yung family ko po. Yung mama ko, papa ko sa Winnipeg. Yan. Winnipeg, wow. Pero sa Pilipinas, saan ka? Sa Pampanga po. Pampanga, Kabalin. Kabalin po. Okay. Yes. Ayan, sa mga kababayan natin gustong pumasok sa Canadian Forces, anong masasabi mo? May i-advise mo sa kanila? Kung gusto po talaga nila bakit hindi po, 'di ba? Kung masaya naman po yung buhay sa Forces. Sa forces Yan, okay. Maraming salamat sa oras mo. Kung gusto mo nga ng mga western outfit, syempre meron din dito. Sobrang dami nga ng pagpipilian at pera na lang ang kulang. At sobrang dami din nga nilang parapol at sobrang dami ding mga sasakyan ang mapapanalunan. At kahit nga itong isang malaking traktora na pambukid ay kasama sa parapol. Wow! Ang pinaka grand prize nga nila ay itong ang napakalaking house and lot. At syempre hindi pwedeng hindi namin papasukin ito. At ipapakita nga namin sa inyo kung ano itsura nito sa loob. Ang presyo nga pala ng bahay na ito ay tumataginting na $1.380 million. Kasama na nga dyan ang $50,000 at mga furnitures, house and lot at syempre ang double car garage. Sana all. Kaya nga sobrang dami nga nang nakapila para lang makita tong bahay na mapapanalunan. Tingnan nyo naman kung gaano nga ka-elegante tong mga furniture at lalong-lalo na tong loob ng bahay. Tatlo nga pala yung kwarto niya at meron siyang isang napakalaking master's bedroom. Taon-taon nga ay nagpaparapol talaga sila ng ganito kalalaking bahay. At dito nga sa bahay na to ay may 3 klase ng paliguan. Problema mo na nga kung saan mo gustong maligo sa 3 banyo na yan. Pero syempre siguraduhin mo lang tumaya ka para may pag-asa kang manalo. Meron pang 3 araw para pumunta ka dito sa Stampede at tumaya. Kaya nga pagbaba namin dito ay dumiretso agad kami dito at sumubo kaming tumaya. Malay natin kami palang mananalo nitong malaking bahay na to. Pag kami nga ang nanalo nito ay siguradong may balato ang mga followers namin. Kaya naman mag-follow ka na at baka ikaw ang isa sa mabalatunan namin. Mag-11 o'clock na nga ng gabi kaya naman sumakay na kami ng shuttle pabalik do sa may Scotsman Hill. Pagbalik nga namin ay sakto nga at kakaumpisa lang ng fireworks. Maraming salamat nga pala sa panonood ng aming mga videos. At kung hindi ka pa nakapollow, paki-like and follow na lang po ang aming page. Hanggang dito na lang. God bless everyone. Hanggang sa muli. Sa ulitin.